Hindi gumagalaw. Nanghihina. At biyak ang likuran. Ganito ang itsura ng pawikan nang makita ng isang diver sa Puerto Galera. At ilang araw na ang nakalipas, ganoon pa rin ang lagay ng pawikan. Kasama ang ilang divers, LGU, mangingisda, bantay dagat at iba pang veterinaryo, nagkasakami ng isang rescue mission. Pagsikat ng araw, simula na ng misyon. Dito po sa may buya po ng mga garden. Kailangang iahon ang pawikan para magamot ito. Para mas mabilis ang search and rescue operation sa pawikan, naghiwa-hiwalay kaming divers. Ang team namin sinalubong ng naglalakihang pawikan. Nagpatuloy ang paghahanap, kaya lang hindi namin agad makita. Eh wala. Sir? Then, Hanggang sa isang diver ang nakapagturo kung nasaan ang pawikan. where did you see the turtle? Monkey Beach, he is wounded. I think he's dying. Ang prayers ko lang is makuha pa natin siya at hindi pa huli ang lahat. Magamot natin, magawa natin ang paraan. No? Malaki daw, yun ang lahat ng sinasabi nila. It's huge. So it's for it to reach that size, tansya natin mga 30, 40, or 50 years old na itong pawikan na to. Plus, this is a male. Kaya kukunti na lang ang male na pawikan ngayon ay pinapanganak. Sana maabutan pa natin. So i-secure muna natin yung net doon sa ibabaw ng pawikan bago natin siya hanguin. So wala tayong idea kung ano yung strength level niya ngayon. Kung mahina na ba, lethargic o active pa rin, hindi natin alam. So let's expect the worst na malakas pa siya. So we have to talk. Balot. Okay? You, baba. You, baba. Tapos po ilalim ba ganon. Communicate na lang ha. So usually yung mga yung pawika na yan, doon nila nakikita sa may puerto, malapit lang daw doon. Ngayon na andito na, it's around 60 feet. So medyo malayo na siya. Hindi ko alam bakit siya pumunta na dito sa lugar na to. Maybe it's, ayun na. Oh, let's go! Pagsisit pa lang namin, nakita na namin siya sa isang wreck. Sa unang tingin, aakalain mo nagpapahinga ang pawikan. Pero nang aking tingnan malapitan, matindi ang tama ng sugat sa likuran at iyak ang ilang parte ng shell nito. Pumunta kami sa Puerto Galera para i-rescue at gamutin ang isang pawikan. Kung hindi magagamot ang pawikan, posible itong mamatay. Hindi madali ang pag-angat sa dagat ng pawikan.
lalo mahigit 1 metro ang laki nito at may bigat na 3 sakong bigas. Doon na lang tayo. Tabi tayo sa tabi. Atras. Paparog. Ilalim, magkati bibitawan, no? Sige, pare, bantay. Oh, ilalim, no? Okay, let's go. Iangat natin din yung ulo. Baka pipihit. Ito na. Baka pwede na rin. 1, 2, 3, gawa natin yung first objective natin, no? So this is a 3-stage procedure. First stage natin is yung recover the patient, ilagay dito sa boat. Ang sugat ng pawikan, posibleng dahil sa tama ng propeller ng bangka. Sa pag-angat nito para huminga, eksaktong may dumadaang bangka. Sa loob. Isod natin dito ang angat kasi may biyak po ito eh. Biyak. So hindi, dito na lang ang hawak. Dito ang hawak at saka dito, no? Patagilin lang muna. Papuntay mo sa akin yung tripod. Wag lang pong hawakan dito, ha? Kasi ito biyak siya. So pag uusos yan, sasaluhin nyo na lang ang katawan. No? Pare, teka isa. Tapos may sasalo dito sa likod. Pagtulak, okay, 1, 2. Salo. Dexter. Yung net, hawak. Yung net. Salo na katawan, sa katawan, harangin na katawan. Yung buntot na, baka patong sila. Yan. Wait. Binigyan ko na siya ng local anesthetic. Medyo tsaka ng pampakalma, kaya medyo kakalma na ito. Isang lalaking green sea turtle ang aming na-rescue. Endangered ang bawat pawikan, kaya mahalagang maisalba. So, hindi na siya masyado nag-struggle kasi tumalab na yung local anesthesia natin. Kaya gano'n, no? But we only have a window of 2 hours for us to be able to accomplish everything, no? Sa timbang nitong 177 kilos, tinatayang nasa 50 taon na ang pawikan. If you notice, necrotic na eh. Yung sinampa natin siya doon sa bangka, medyo may amoy na. Yung rotting tissue, rotting flesh yung naamoy natin. Kung hindi magagamot, maaaring mamatay ang pawikan dahil sa infeksyon. May parte ng sugat na nabubulok na. Tinatanggal ko lang itong mga infected tissues, no? Siguro more than a week. Sumailalim sa shell fracture repair ang pawikan. Ito kayang i-dikit kasi bulok na. So we're left with the option of just amputating this last scute. Didikit natin to using metal wires, no? Yung healing ng bone for sea turtles or turtles in general, reptiles, no, would take around 3 to 6 months. Ngayon, ang ginawa natin to cover the wound, so it will allow the healing to take place, and then ma-start natin yung healing process. Stable naman siya. Pagdidikitin natin ang mga naghiwa-hiwalay ng parte na shell nito. Okay na. Sorry, boy. Importante ang shell ng pawikan. Ito kasi ang kadugtong ng kanilang buto. Ang turing na iba ay bahay na nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga predator gaya ng pating. Pagkatapos na mahigit 2 oras na operasyon, kailangan namin siyang dalhin sa isang pasilidad para maobserbahan. Gising mo yan? Sige na. Aray ko! Temporary, dito yung magiging temporary enclosure niya while we're treating, no, we're giving medication.
Sa loob ng 2 linggo, oobserbahan ang kalagayan ng pawikan bago siya ibalik sa wild.